Hello everyone! Welcome to another episode of Heaven on Earth Podcast. It's your boy, Reddy K. Blue. Hello, and I'm Yan. And for this episode, ito na yung last installment ng word study natin about the human condition, or kung paano siya sabihin sa Biblia, it's sin or kata, transgression or pesha, and yung last word which is iniquity, or sa Hebrew Bible, avon yung original na word na ginamit sa Hebrew Bible. No? So yun yung pag-usapan natin on this episode. I hope you guys enjoy. What's up, bro? Yeah, what's up? Okay, so ito na nga last installment natin. Okay, so yan, pag-aralan nga natin itong avon na to, na ang ginamit sa English Bible, nung translate na siya sa English, mostly ang ginamit sa kanya na word is iniquity. Yes, iniquity. Okay, tapos bigyan din natin ng ibig sabihin niyang word na iniquity. So sa English dictionary, ang ibig sabihin niya is immoral or grossly unfair behavior. Oo. So galing siya sa Latin word, yung iniquity galing siya sa Latin word na dalawa, no? Yung in, nang ibig sabihin ay not. Yung prefix niya yung in. Oo, yung prefix niya yung in. And yung other word is aqueous. Ibig sabihin na just. So, not just. Okay. So, nandyan yun yung spelling sa baba, aqueous. Okay, so pwede mo rin sabihin yung aqueous. Not just or not fair. Not fair. Yeah, not fair. So, parang hindi pantay, hindi equal. Hindi pantay, hindi tuwid. Okay. So, basically, ang ibig niyang sabihin, in other words, yung iniquity sa modern day translation natin is pwedeng wickedness or crookedness. Crookedness, yeah. Pagiging paliko. Yeah. Okay. Na yun talaga yung ibig sabihin ng avon, oo nga, crookedness, yeah. Kasi ito rin yung ibang words na synonym niya sa English language. Wickedness, guilt, or sin. No? Ito yung medyo nakakalito na part na dito is yung guilt. Guilt, no? Pero mamaya, mas magda-dive in pa tayo dyan sa guilt na yan. Okay. So yun nga, ano talaga yung ibig sabihin ng word na avon kapag ka bumalik tayo dun sa Hebrew, sa original na ibig niya sabihin. Na context niya, yeah. Oo. Yun nga, katulad ng sinabi ko kanina, naunahan ko na, na yung ibig sabihin ng avon is basically crooked or pagiging baluktot or bent. To be bent, yes. To be bent. Yeah. Related siya sa Hebrew word na ava, na yun yung verb na form, which is to be bent. Yun nga, mabaliko. Okay. So, ava, kapag verb. Yes. Kapag noun. Avon. Okay. Makikita din natin siya na example dun sa Psalm 38, verse 6. Ito, sabi na yung literal na ibig sabihin ng avon. Okay. Sige. So, ito nga sabi, Psalm 38:6, I am bent over and greatly bowed down. So, kuba. Talagang nakuba siya. Hanapin ko sa Tagalog. Sabi dito, wasak at kuba na ang aking katawan. Okay, so yun sa buong maghapoy puspos ng kalungkutan. Okay. So, literal na kuba. Kuba. Ibig sabihin, yung avon, literal siya na baluktot. Hindi siya ibig sabihin na porque tinranslate na iniquity is kasalanan na agad. Yes. No, hindi naman sinabi dito na wasak at kasalanan na ang aking katawan. Kung itatranslate. Kung gagamitin mo sa ganun. Kung gagamitin mo yung iniquity as kasalanan. Yes. Pero hindi. Ang ibig sabihin lang talaga is baluktot. Okay. So, importante kasi, di ba? Para mas mabigyan natin or mas maintindihan natin, ano ba talaga yung ibig sabihin ng iniquity na binabasa natin sa Bible na minsan sa Tagalog translated lang as kasalanan. Kasalanan, yes. Okay, para mas maintindihan pa natin ng mas malalim ano yung ibig niyang sabihin. Kasi nga kung titingnan ko lang siya as kasalanan, parang parehas nga lang siya dun sa mga ibang mga maling gawin ng tao. Ibig sabihin ito, mas nabibigyan niya nga ng justice or bigat yung pagdidescribe niya sa ibang mga sitwasyon dito sa Bible. Kagaya nito, tinake niya yung avon as talaga yung literal na meaning ng avon. Na meaning niya. Kagaya nung sa kata, di ba? Yes. Na nag-miss sila or nagkata sila na hindi kasi nila matamaan yung buhok. Di ba? Mas nag-make sense ngayon. Kung ano ibig sabihin talaga ng kata o ng sin. Ng sin, yes. Ngayon, kung gagamitin natin yung avon or yung crooked or iniquity, dito, to sa literal na translation niya,
it's crooked or baliko, or nakuba na nga yung likod, naavon na yung likod. So kapag nag-aavon tayo ng actions natin, gagamitin natin yung avon na parang iniquity na nga, or nag-ava tayo sa buhay natin, sa mga choices natin, bumabaliko tayo. Mabaliko. O nililiko natin yung ways natin. Yes. Parang gano'n. No? Okay. O may mga example pa tayo dito na pwede nating makita tulad nung sa storya dun sa book ni Jeremiah. Sabi niya doon na yung Israel nag-ava ng daan nila. Ibig sabihin, lumiko sila ng daan. Kasi sabi doon na vina-violate nila yung covenant nila with God. Na imbes na sa Diyos sila, yung allegiance nila na kay God, nasa mga idols. Kasi sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Okay. Yun yung battle ng mga hari noong unang panahon at mga prophets eh. Dahil yung may mga nag-a-arise na mga bad king na nililid nila yung Israel sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, gumagaya dun sa mga nakapalibot sa kanila na bansa. No? Nagtuturn sila from God. Okay. So yun, ibig sabihin, yung pag-ava nila, pagliko nila, kasi diretso na sila noon eh. No? Diretso na yung lakad nila sa Diyos. Tapos, nag-aava sila, ibig sabihin, lumiliko sila ng landas. Nag-aava sila ng daan. Okay. So talagang tuwid na dapat yung direction nila kay God. Pwede rin natin sabihin na matuwid na sana yung landas nila. Matuwid na sana. Dahil kay God yung punta nila, lumiliko pa sila. Okay. Oo. So, choice. Yes. Choice din na nila. Okay. In a sense, yung ava na yun yung pagliko. Okay. Pagliko mo ng landas. Now, another one is yung, doon naman makikita naman natin sa Book of Job, na sinabi doon ni Elihu, na yung person daw na nag-fail morally, yung tao na inaava yung kung ano yung tama. Ibig sabihin, binebend kung ano yung tama. Knowingly or unknowingly. Okay. Ganyan. So, hindi lang dun sa pagbaliko ng daan, ng landas, pero sa pagbaliko ng, alam mo nang ito yung tama, binabaluktot mo. So, kumbaga, pwede natin sabihin na yung mali yung ginagawa mo tama, tapos yung tama yung ginagawa mong mali, or something like that? Pwedeng gano'n? Ganon. Pwedeng gano'n. Isa sa pwede nating maging example na parang tama na, pero ginagawa mo pang mali. Example, naalala ko kasi di ba nagtatreds ka? May nabasa ako doon sa thread na yung sabi mo na, yung sinasabi ni Mahatma Gandhi na, I like your Christ, but you Christians are not like your Christ. Tapos naglagay ka ng Exhibit A. Kasi merong isang nag-post doon na sabi niya, wag daw siyang i-expect. Correct me if I'm wrong. Paano yung pinaka-wording niya? Huwag niyong i-expect na parang bigyan ko ng grace yung mga foolish na tao, yung mga foolish na Christians. Huwag niyong i-expect na bigyan ko sila ng grace kasi I expect na parang maging accountable din kayo sa mga actions niyo. Oo, na parang just because I'm a Christian, hindi ibig sabihin na bibigyan ko kayo ng pagmamahal kahit na foolish na yung ginagawa nyo. In that sense, no? Tama ba? Oo. Kumbaga parang I expect na dahil Christians kayo, you're not supposed to do those foolishness anymore. Parang gano'n ang dating. At hindi naman dahil Christian ako, expect nyo na or pipilitin nyo na mahalin ko pa din kayo or bigyan ko kayo ng grace. Yes. Just because I'm a Christian. Yes. Diba yun yung sabi niya? Tama. First point, being a Christian, dapat gracious talaga. Kasi ang sinusundan natin si Jesus, na gracious siya. Yes. Diba? At tayo napatawad lang lahat dahil sa biyaya niya, dahil sa regalo niya na nakapatawaran at awa sa atin. So, for us not to do the same thing is foolishness. Yun ang foolishness. Ibig sabihin, kapag tayo hindi nagpakita ng pag-ibig sa kahit sinong tao, deserving man yan or hindi, fail na tayo, no? Nag-fail na tayo. So, ito yung ibig ko sabihin. Tama na dapat. Yung pagbibigay mo ng grasya at pag-ibig. Mamaliin pa niya dahil lang dun sa point of view niya. Kita mo ibig ko sabihin? Ginawa niyang crooked. Binaliko niya.
tama na na magmahal ka at bigyan mo ng grasya. Bakit bibigyan mo pa ng dahilan na hindi porke Kristiyano, dahil foolish ka diba? Dahil foolish ka, paulit-ulit mong ginagawa yan So, hindi na kita bibigyan ng grace, hindi na kita bibigyan ng pagmamahal. You know what I mean? So, tama na magmahal. Tama na magbigay ng grace. Pero, nagbigay pa siya, justify pa niya yung mali niyang gagawin na hindi ko bibigyan ng pagmamahal yan. Hindi ko yan bibigyan ng grace. Hindi dahil Kristiyano ako, kailangan ko magmahal. Mali na agad yung premise. So, mali na yung logic. Mali na yung premise na pagiging Christian para sa kanya. So, kasi, mali yung logic na ni-apply niya. Mali na. Kasi nga, being a Christian, dapat nag-start sa pagiging loving. Dapat nag-start. Kasi, doon lang naman tayo umasa. Sa love. Kaya tayo niligtas ng Panginoon dahil mahal niya tayo. Dahil sa grace na binigay niya. Tapos hindi natin mabigay yung grace. Tapos hindi natin ibibigay yung grace na yun, yung love na yun sa iba. Dahil lang feeling natin, sila foolish. So, mali na agad. Yan, ginastify na niya yung crooked na pagkakaintindi. Doon sa grace na yun. Crooked na pagkakaintindi sa grace. Oo. Okay. So, dito makikita natin sa dalawang sitwasyon na yun, sa way, at saka dun sa pagpili ng tama at mali. Makikita natin dito na sa parehong paraan, talagang baliko. Baliko tayo kasi hindi lang dun sa choices natin sa pagpili ng tamang daan, pero sa conscience natin o sa morals natin or yung moral compass natin, talagang baliko na. Kasi kung pinuprove pa nga natin na tama yung katwiran natin kahit na mali na. Actually, mas doon nga napapatunayan na guilty tayo. Once na mas nagpapaliwanag tayo doon sa mga bagay na pinipilit nating tama. Right. Balik tayo sa example sa'yo. Pinipilit niya na tama. Yung hindi pagmamahal at pagbigay ng grace dun sa mga foolish na tao. Right? Pinipilit niya yun. Ibig sabihin, something in her is telling her na hindi. Hindi pa rin tama yan. Pero ipinipilit niya na hindi ko na dapat silang mahalin. There's something in the back of her mind, for sure, na nagsasabi na hindi, dapat mahalin pa rin yan. Pero ipinipilit niya na hindi ko na dapat mahalin yan. Kasi foolish siya. Kumbaga, pinipilit niya na lang yun. Pero deep inside her, dahil Kristiyano siya deep inside her, may nagpupush sa kanya, hindi, mahalin mo. Nire-reason out niya lang yung sarili niya na, hindi, bakit ko siya mamahalin? Bakit ko pa siya bibigyan ng grace? Ako nga, sinisikap ko nga maging matuwid Sinisikap ko nga maging mabuti para sa, diba, dahil Kristiyano ako, dapat perfect ako, ganyan-ganyan. Sinisikap ko nga yun. Bakit ko siya patatawarin? Ba't ko siya bibigyan ng grasya? Hindi naman siya nagsisikap. Diba ganyan yung mga reasoning ng iba? Works na yan. Dyan, sa ano na yan. Exactly. Pero yun nga yung reasoning na sinasabi ko sa'yo na at the back of their mind, so there's someone, Holy Spirit, yun, na sinasabi, hindi, mahalin mo na lang. Pero pinipigilan nila yun. Pinipigilan ng flesh pa rin or ng utak natin. Pinipigilan ng utak natin, ng flesh natin na magmahal pa rin tayo. Kasi nga, hindi naman siya kamahal-mahal Hindi naman siya karapat-dapat Hindi siya worthy na mahalin ko. Pero yun yung dinidikta ng Holy Spirit. ng Holy Spirit. Mahalin mo yan. Sumasagot lang talaga tayo. Sinasabi lang natin na, hindi, ayoko. Kumukontra lang talaga tayo. Pero yun na yung pinupush talaga ng... Alam mo, mabilis lang na madagdag ko dyan. Nalala ko yung kwento ni Johnny Chang. Johnny Chang, salut sa'yo, sir. Naalala ko yung... nakaintindi ng Tagalog. Salut sa'yo, Johnny Chang. Pero naalala ko lang, ang sabi niya, may pinakita sa kanya yung pastor niya. Tapos, ang sabi ng verse, yung 6:5 nga yata. But anyway, ang sabi, and God saw that the inclination of the heart of people or humans were evil all the time. So, tinanong siya nung pastor niya, Johnny, sa tingin mo ba only evil all the time yung nasa puso mo? Pero syempre, sumagot siya na sabi niya, parang hindi naman yata. Parang alam ko may mabuti pa rin sa akin kasi kaya kong mamatay para sa mga homies ko, kaya kong sumunod ng bala para sa mga kapwa-gang members ko, ganyan-ganyan, bla bla bla. So, para sa akin, may kabutihan pa rin sa kalooban ko. Pero sabi ng pastor niya sa kanya, basahin mo yung first 3 words. And God saw. So, kumbaga dun sa time na yon, ikaw, kinokontra mo kung ano yung nakita ng Diyos. So, para sa'yo, hindi. Hindi ako bad. Hindi ako bad. May kabutihan pa rin sa akin. Kasi kaya kong gawin to sa mga homies ko sa mga kagang members ko Kaya ako sumula ng bala para sa kanila Tapos sabihin mo, ang puso ko only evil all the time. Nakalagay na nga dun, and God saw So, kinokontra pa rin natin what God saw. In us, diba?
Kaya ngayon, naalala ko na kapag pinipreach ko yung bagay na yan, kambat parang gano'n yung tingin nila sa akin na, Teko. pinagsasabi mo. Diba? Parang, nung nag-sharing insights dun sa church last Sunday, I think nabanggit ko yan na minsan iniisip natin na dun sa verse na yon sa 6:5 nga na nakita ng Diyos na evil na lang naman. Parang magre-revolusyon tayo na, hindi mabuting tao ko, no? Every one of us can say na I'm a good person. Pero, sigurado ba tayo dun? Yes. Hindi ka ba nakakaisip ng masama? Diba? So, talagang yung bawat isa sa atin, ang laman ng isip, almost evil all the time. Kasi, nandyan na yan eh. Kumbaga, may mga pintas tayo, may judgment tayo lagi, may condemnation tayo na makita lang natin yung, alam mo yun, may makita lang tayo sa kalsada. Minsan, ang sama na ng isip natin sa kanila, may judgment agad. Ando na yung fallen nature talaga natin. Yun yung sinasabi natin nung una pa, simula nung podcast na to, una-una pa lang, deeply rooted na gano'n yung human condition. Yeah. Na minsan kailangan nating maunawaan na gano'n talaga yung human condition kasi once na na-understand natin na gano'n yung human condition, magkakaroon tayo talaga ng grace sa bawat isa. Kasi kapag hindi natin iniisip na gano'n ang human condition, aasahan pa natin ang bawat isa na parang, sabi, maging perfect ka. Perfect yung God the Father mo, so you too must be perfect. Diba? Aasahan natin ang gano'n ng isa't isa. Pero once na na-understand nga natin yung human condition, lalaki yung grace na yun. And I think that's that yun talaga yung nakita ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya kinailangan or kaya niya ginawang i-sacrifice yung anak niya kasi alam niya nga hindi natin talaga kayang lahat bawat isa sa atin. Even Apostle Paul nga, di ba? Sinasabi niya na, wretched man that I am, who will save me from this condition? Kasi gusto ko namang gawin tong mabuti. At alam ko kung ano yung mabuti. Yes. Sabi niya, di ba? Romans 7. And nag-a-agree ako sa law ng Diyos. Nag-a-agree ako na mabuti ang Diyos. No? Pero there's a member in me. Sabi doon sa English, there's a member in me na talagang ang ginagawa, yung hindi ko gusto. Yes. Sabi niya ganun. So, sabi niya, wretched man that I am, who will save me from this condition, diba? Thank God. Yeah, Nandyan si Jesus Christ. Yun yung sinabi niya. Kaya, when I started to understand yung verse na yun, na nung nakita ko lalo yung condition ko din bilang tao, nun ako mas talagang nag-cling kay Jesus na, Lord, thank you. Kasi kung magtitiwala ako sa akin, wala talaga akong patutukuhan. Kasi kung wala siya, talaga sa kangkungan tayo. Sa kangkungan tayo pupulutin. Honestly speaking, wala tayong pag-asa, wala tayong, walang liwanag. Kasi ang nagiging defense naman ng marami dyan, na wag na tayo mag-dive in, Kasi lumalayo tayo. Pero ang defense naman kasi ng marami is that parang binibigyan naman na natin niya ang bawat isa ng license to sin. Hindi naman natin niya kasi alam, kagaya rin nung sinabi ni Johnny Chang dun sa video na napanood natin, na hindi naman natin alam na sa bawat liit lang ng mga bagay na ginagawa natin or parang ikaw silipin ko na nakakasala ka pa rin. Nakakasala na ako ron. Exactly. Kasi sabi ni Jesus, do not judge. Diba? Kaya minsan, tuloy, sinasabi ng marami, nahaya ko na lang siyang mabuhay sa buhay ng kasalanan. Parang gano'n. Ang hindi alam ng marami is that you yourself, you are sin basically. Parang gano'n na yung dating di ba? Kasi ka na lagi nagmi-miss yun nga. Tama. Lagi ka nang nagmi-miss Babalik nyo kayo dun sa kata, pinaliwanag talaga yun na hindi mo nang-hit yung 10 all the time. Sige, ito na lang. 10, test. Sino kahit isa sa inyo, sa mga nanonood sa atin, na ngayong isang oras na hindi nagkasala, hindi nakaisip ng kahit anong masama. In just 1 hour. Diba? Kung meron man, di kudos sa'yo. Sana kunin ka na ni Lord kasi pwede ka na dun. Joke lang po. Pero ibig ko sabihin, all of us fail. Yun yung katotohanan at yun yung realidad natin bilang mga tao. No? We are crooked. We are a failure. Kaya, eto lang, tanggapin natin yung reality na yun. Let's put an end to ourselves na kaya nating sabayan yung ginawa ng Diyos. Na kaya nating sabayan yung ginawa ni Jesus na perfection sa standard natin. Diba? Pinrovide niya yung perfection na yun. Kasi hindi natin kaya. Actually, ang ganda nga lang paano sinimulan nila
team ng Bible Project, tong series na to, kasi sinasabi nila sa una, parang ang dating kasi sa karamihan, kapag sinabi yung Bible, parang it has a lot of things to say sa bad behavior ng humans. Oo. Actually, totoo. Di ba? Pero, ang ini-aim lang naman talaga ng biblical authors is para ipaunawa sa tao kung ano yung condition niya. Exactly. Hindi naman niya sinasabi na ang sama-sama mo eh. Gusto niyang iparating sa'yo na ito yung sitwasyon mo, ito yung condition mo, but sa sitwasyon na yan, may kasagutan. Yeah. Merong light at the end of the tunnel, basically. Exactly. Parang gano'n. Hindi para i-take mo na parang lagi kang sinusulsulan ng Biblia na ang dumi-dumi mo. Mali sa ganong pananaw or sa ganong point of view, yes. So, ang sinasuggest ng Bible is that pinapaunawa niya sa iyo what your condition is and kung paano ka makawala sa condition na yan. Exactly. Diba? Ganon. Yes. Yun naman talaga yung aim at ng kung Bible. sino yung binigay niya. Yeah, para umalis ka sa condition na yan or para makawala ka sa condition na yan. He provided a way out. Yes. Amen. Amen. Doon sa condition na yun. Okay. Alright, okay. Balik tayo. Okay, so ito na nga. So dito naman sa Isaiah 59, pinapakita kung paano nag-avon. Yeah, nag-avon. Yung mga Israel leaders na kung saan ini-ignore na yung mga mahihirap. Nagbibigay na sila ng injustice sa mga mahihirap. Sa paanong paraan nila pinakita itong... Doon actually sa buong chapter na yan, actually it's very Isaiah 59? Isaiah 59. Okay. Ang haba niyan, ang haba. So hindi natin babasahin lahat. Actually ito may nakita akong isa na verse no? Kasi ito yung tinatawanan mo kanina, yung sabi mo parang isaw. So sabi sa Isaiah 59:14, justice is turned back and righteousness stands far away. For truth has stumbled in the public squares and uprightness cannot enter. So dahil naisip mo na sa sobrang crooked, sa sobrang baliko, yung tuwid hindi makapasok. Kasi nga naman, paano papasok yung tuwid? Sa baliko. Kaya nga ganun yung nangyari dun sa isaw eh. Kasi yung tuwid na kasi yung tuwid na stick. Sige, ikaw magano. Kasi nga 'di ba yung sinasabi dun nga sa Isaiah 59 na bali-baliko na yung daan ng tao. 'Di ba? Na kahit yung tuwid, hindi na makakapasok. So sabi ko, paano nga naman makakapasok yung tuwid doon? So sa imagination ko, naging isaw siya. Kaya tumatawa ako. Kasi yung righteousness na tuwid, tutuhugin niya yung mga liko. Kaya sabi ko, isaw. Ngayon, naintindihan ko na kung ba't sinabi mo isaw. Kasi alam mo yun, yung biglang nag-iisip ka lang. Picture sa isip mo. Tapos bigla ko sinabi, isaw, gumanon ako. Diba? Paano papasok yung tuwid? Sa liko-likong daan. Hindi na. So, ang mangyayari, kung pipilitin ng tuwid na pumasok, dahil tuwid siya, hindi mo naman siya mababaluktot, tutuhugin niya. Or else, kailangan mong balukturin yung tuwid para makapasok rin siyang ganon. Yung tuwid, hindi mo naman mababaluktot kasi si God, hindi mo naman mababaluktot, di ba? So parang sinasabi ni Isaiah dito na hindi makapasok si God sa atin. Ayaw nilang papasokin na halos si God sa kanila. Yung fairness, yung honesty, yung equality. Because of their crooked ways. Because of their crooked ways. Wow. Yung crooked ways, yun na yung naging norm nila. Okay, I get it. At sinasabi dito actually na lahat halos ng mga propeta, lahat halos ng mga messengers nila, kahit sa mga kings, laging pinapaalala. Yung mga crooked ways nyo, tuwid nyo na. Yung pag-aapi nyo sa mahihirap, sa mga nangangailangan. Isa yan sa talagang nasa heart ng Diyos. Yung ayaw niyang may naaapi. Sabi niya lagi, maging maayos yung trato niyo sa mga sojourners, immigrants, yung mga hindi taga dyan, hindi talaga citizen, yung mga poor, yung mga widows, yung mga orphans, yung mga orphans, fatherless, right? Yung walang nagpo-provide para sa kanila. Yung mga poor with you, kasi laging meron yan. Yes. Sila yung asikasuhin nyo. Diba? Wag yung kung ano-ano. Dahil sa mga tao nga, laging nagiging selfish. Even up to this day. Diba? Kung hindi pa sa atin ipaparealize na, hey, wala kang natutulungan. Hey, wala kang, alam mo yun, parang tumulong ka naman. Kumilos ka naman sa mga taong nangangailangan. Diba? Kung wala pang magpapaalala sa atin, makakalimutan talaga natin sila. Dahil sa sobrang busy ng buhay natin dito, hindi natin sila maaalala. Yes. Sa day-to-day lang, diba? Dito sa Paris.
Dahil city siya, sobrang busy. Parang pagpasok mo, madilim pa. Pag uwi mo, madilim na. So wala, nangyari na lang sa buong maghapon mo, nagtrabaho ka na lang. So may naalala ka pa bang gawa ng mabuti? May naalala ka bang orphan? May naalala ka bang widow? Mahirap? Nakatulong ka ba sa poor? Alam mo yun, nagawa mo ba yung Jesus Works? Yeah. Hindi naman sinasabi ni Jesus Works na i-preach lang natin ng i-preach o mag-podcast ka na lang ng mag-podcast eh. Yeah. Don't get me. Don't get me wrong. No, it's true. It's true. Pero ang mandate ni Jesus, kahit sinabi ng mga apostles niya, 'di ba? Nung wala na si Jesus, nag-ascend na siya. Sabi nila James kay Paul. Okay, sige, okay ang ginagawa mo diyan sa mga Gentiles. Sige, mag-preach ka diyan. Just do not forget to help the poor, the orphans, and the widows. Lagi 'yun ang sinasabi kasi si Jesus, alam ng mga disciples na ang puso ni Jesus nasa mga 'yon. Nasa mga downtrodden. How do you say it? Downtrodden? Hindi ko alam. Downtrodden. Okay. Parang ganun. Yung mga underdogs na lang. Okay. Mga kawawa, sa lipunan, naaapi. Kaya ako naalala na naalala ko rin yung sinabi niya na the poor will always be with you. Lagi naman nandiyan ang mga mahihirap. Diba? Parang so talagang hindi naman sila nawawala, hindi sila nauubos. So, yeah. Andito yan eh. Nasa Deuteronomy 15. Sinabi ko yun. Pero hindi, wait lang. Isa pa na example dito gusto ko lang makita is like may naalala kong isa na story sa New Testament na kung saan yung crooked ways yun na yung tama para sa kanila. Remember yung babaeng nakakalo niya na nahuli? Oo. Right? Para sa kanila, tama lang at okay lang na pagpupukulin siya. Hanggang sa mamatay siya, nawalan na ng justice na alam din natin na ang dapat batuhin doon yung lalaki at saka yung babae. According sa law, ito hanapin natin. According sa law. Ayan na. Okay, Leviticus 20 verse 10. Leviticus 20 verse 10. If a man commits adultery with another man's wife, with the wife of his neighbor, both the adulterer and the adulteress are to be put to death. Yan. So, yun nga. Dapat yung lalaki at saka yung babae yung papatayin. Kasi ito, under to dun sa chapter ng punishment for sins. Yes. According sa law nila. No? Again, dun to nangyari sa Israel. Law ng mga Israelites. Law nila. Okay? So, yung punishment daw sa adulterer at saka dun sa adulteress. So, lalaki at babae. So, yung parehong gumawa. Natural. Hindi ka naman pwedeng nag-adultery siya sa sarili niya. Paano nag-adultery yun? Diba? Tapos kinaladkad siya dun. Sa gitna. Diba? Tapos, dun sa may paanan ni Jesus, inihagis siya dun na hanggang sa babatoy na. No, dahil sinumbong siya na ganun, may hawak na silang mga bato, ganyan-ganyan. Sabi ni Jesus, no, pumukol lang sino mang walang kasalanan. Kasi tinitrick siya eh. Anyway, the point here is, yung crookedness nga. Okay, yung crookedness. Why? Bakit naman crooked? Kasi nga, ang law, dalawa yung babatuhin. Ba't dun sa istorya, isa lang, yung dinala nila kay Jesus. Nasaan yung lalaki? Diba? Yes. Ano nangyari dun? Diba? Not fair. Not fair. Right. Iniquity. Yes. Avon. Crookedness. Wickedness. Bakit isa lang yung paparusahan nyo ay dalawa yung nagkasala? That's unfair. Wow. That's a perfect kind of use of the pagko-connect dun sa sitwasyon at saka dun sa ibig sabihin ng word. Crookedness, iniquity, or hindi patasity, pantay. Kaya nga nakalagay dun sa definition, grossly unfair. Grossly unfair. Grossly unfair, yeah. Diba? Hindi na nga nagsalita yung babae doon na, bakit ako lang? Nasaan yung ako kanina? Hindi na siya pero kung sa korte ng Korte Suprema na yun na nga yung point. Binabalik ko na nila yung law. Yeah. Para sa benefit nila. Kaya crooked. So, binaliko nila literally yung law. Kaya perfect yung pagkakadescribe nga ni Jeremiah. Doon sa sinabi niya na sobrang crooked nitong lugar na to. Yung straight hindi makapasok. Ni Isaiah. Ay, ni Isaiah pala. Yung tuwid hindi makapasok. Yeah. Wow. Okay. Diba? So, yan. So, kahit na kasi gusto ko lang makita na kahit na nung New Testament times,
Dala to ng tao. Dala ng tao. Tsaka hanggang ngayon na times, dala ng tao. Yeah. Actually, pwede rin natin dikit siya in some ways dun sa previous na word na pinag-aralan natin na pesya. Breaking of trust. Na kahit na i-violate kita, ang mahalaga sa akin yung economy ng country ko. Diba yung One China? Oo. Diba? Mahalaga sa akin. Maayos ako. Oo. Tsaka, kumbaga parang diba, ang example nun is, lumaki yung nasasakupan nila, pero okay lang na kahit na pagwawasakin ko yung mga tiyan ng mga buntis na babae na yan. As long as mapalaki ko yung teritoryo ko. So, ginastify ko yung maling gawa ko. Yung crooked na way ko. Yun na yung tama kasi para naman sa ikabubuti ng ng sibilisasyon ko. Yeah, parang exactly. Ganun. So, pwede na siyang hindikit in some ways. Oo, kasi related naman talaga sila. Dahil nga, kung tutuusin, kaya nga din sasummarize siya as sin, as kasalanan, as kasamaan. Okay. Ngayon nakikita na natin kung bakit ganun. Oo, kasi nga, related naman talaga sila lahat. Of course, dahil bad words nga sila. Kung condition ng tao. Pero, kaya lang natin inaaral yung word study para lang mas lumawak pa yung pagkakaunawa natin sa pagkakaiba nila. Yes. Ang dami nilang pagkakatulad, pero para maintindihan natin ano yung pagkakaiba. Yeah. Diba? Kasi ganoon din ang sa tingin ko makakatulong rin sa atin dito sa pag-aaral natin is that at least mas nauunawaan ko yung human condition ko. Na meron akong ganong way ng pagpili. Na meron akong mga bagay na sinusubukan pero lagi ako nag-fail. Tapos iba rin pala yung pagbe-break ng trust or pagbe-break ng covenant with someone. With someone. Tapos ito pa, lalo na, yung balikuna at pagiging fair, para sa akin okay lang o para sa akin tama lang. Kasi ako naman yung nagbe-benefit. Ako naman yung nagre-reap ng benefit. Okay? So makikita mo na lahat ka ito, human condition. Yeah. Kaya nga may tatali natin ulit sa 10 Commandments kasi kung tutusin, yun yung magdi-describe ng human condition natin na lahat itong mga bagay na to, most likely hindi nyo kaya. Hindi kaya talaga. Oo. Okay. So, balik tayo dun sa sinasabi mo. Deuteronomy 15? Sa Deuteronomy 15, nandyan yung ang tawag dyan yung sabbatical year. Okay. Kasi, sabi dito, sa verse 1 at the end of every 7 years, you shall grant a release. Okay. Okay. At the end of every 7 years, ito yung diniscuss na natin last time about right. sa lupa. Jubilee year naman yon. So, 49 years yun. Ito naman, every 7 years, halimbawa ako may utang sa'yo. Sa ikapitong taon, hindi mo na mapabayaran sa akin yun. Dapat after 7 years. Release na yun. Release na. Verse 2, and this is the manner of the release. Every creditor shall release what he has lent to his neighbor. You shall not exact it of his neighbor, his brother, because the Lord's release has been proclaimed. So, dahil pinatawad na ni Lord yan, kailangan i-release mo na din. Okay. Pero hindi ito nasusunod. Kaya lagi may mahirap pa din. Okay. Ito yung sinasabi lagi ng mga prophets na pinapaalala sa kanila. Huwag nyo nang kawawain pa yung mga mahihirap. Na, halimbawa, ikaw wala ka nang pambayad. Pipilitin pa kita magbayad sa akin. You remember yung unmerciful servant na story? Yes. Na-discuss din natin yun. Na-discuss natin last week. Yung just give me my money. Remember? Yeah. Di ba hindi niya mapatawad yung may utang? Nalit-lit lang ng utang niya. Lang ng utang. So anyway, ito yung may mas bigger na pinanggalingan na halimbawa, 7 years na yung utang, patawarin mo na. That's a mandate from the Lord. Yun yung sabbatical year na tinatawag. Tapos sabi pa dito, of a foreigner you may exact it, but whatever of yours is your brother, your hand shall release. Okay. Kung sa foreigner daw, pwede kang maningil. Pero dun sa kalahi mo, fellow Israelite. Hindi. Yan, okay. So sa 4, tingnan mo, but there will be no poor among you. For the Lord will bless you in the land that the Lord your God is giving you for an inheritance to possess. Pangako na yan ni Lord Kaya walang space yung pagiging madamot kung na kay Jesus, kung na kay Lord ka. Kasi bibigay niya yung blessing sa'yo. Kasi alam mo na. Yeah. Huwag kang maging madamot. Kumbaga, tinuturuan ka niyang maging generous. Patawarin mo na yan, may utang na yan. Na 7 years. Release mo na yan. Ako bahala sa'yo. Parang ganun lang sinasabi dito ng Panginoon. Kasi ayaw niya may maging mahirap. Yeah. So, napansin ko lang dito sa mga gantong storya, sitwasyon. Talagang
minandate ni God or sinet niya as parang pamantayan natin para maging maayos naman talaga yung sitwasyon ng buhay ng bawat isa sa society. Pamilya ko, pamilya mo, di ba? Ang problema nga kasi is the human condition talaga eh. Kasi bakit? Hindi lang yung nagpautang dun sa lupa. Pero pwede mong silipin yung isang side eh. Paano kung ganito yung gawin ko sa'yo? Ikaw yung nagpautang sa akin ng lupa. May pera naman ako. Pero hindi kita babayaran kasi alam ko naman after 7 years, ibibigay mo sa akin yan. Abuse. Abuse din. Na-crooked nga yung way na kung saan, para sa akin, nagbabalik mo naman sa akin ng 7. At least yung pera kung na nasa akin, hindi ko na ibabayad sa'yo. Nasa akin yung pera niyo. After 7 years, ibabalik mo sa akin yan. Mas marami kung ano ngayon. Pwedeng ganun. Pwede kong gawin yun di ba? Basically. Oo. Kaya nga, madaling balikuin. Yun. Naalala ko lagi mo sinasabi. Oo nga no, paano kung talagang we can just get away with everything? Mm-hmm. Na walang law. Na parang okay lang na gawin lahat. Okay lang pumatay, magnakaw, ganyan-ganyan. Gagawin natin no? Yeah. Di ba sinasabi mo yun? Gagawin natin yung mga bagay na yun kasi meron tayong urge na parang manakit kapag naaasar tayo. Meron tayong deep inside of us na something na yun nga na gustong nakapag-busit na busit sa isang tao, gustong pumatay. Ang nagbabawal lang talaga sa atin is yung morality natin na meron tayong Diyos na nagsasabi, oops, huwag kang papatay. No, yeah. Kasi ako nagbigay ng buhay na yan eh. No, yung buhay na yan, valuable yan para sa akin. So, hindi mo yan pwedeng galawin. Yes. So, yun lang yung pumipigil actually, yun lang yung sinulid na pumipigil sa atin para magpatayan. Thread, diba? No? Kaya nga tama, thread. Kaya nga yung iba sinasabi, kaya sila nakapatay, why? Nagdilim yung paningin nila. Hindi na sila nakakita. Wala na yung thread na yun or yung thin sheet na naghihiwalay dun sa evil and good side nila. You know what I mean? Yes. Kumbaga, wala na sila sa tamang katinuan. Yeah. Kaya kung matino ka, hindi ka papatay. Nawala ka sa katinuan, kaya ka pumatay. Kaya ka naging crooked, nawala ka sa katinuan, nawala ka sa, alam mo yan, sa sa katuwiran. Straight path. Sa katuwiran. Oo. Kaya nga, perfect nga nung pagkakasabi or pagkakadescribe na para siyang roaring lion. Kasi kapag roaring lion, wala na siya sa wala na siya sa wisyo, ba? Parang gano'n. Ang talagang instinct niya na lang is kainin ka or patayin ka. Parang gano'n, di ba? Or lapain ka nung leon. So, once na nag-take over na sa'yo yun. Oo, yun na. Kaya nga yung iba parang, I don't know what came over me. Yeah, tama. Exactly. I don't know what came over me. Di ko alam, parang may nagposes sa akin na something diba? Right. Di ko alam ba't ko nagawa yun. Yeah. Basta parang yung kamay ko na lang, bigla na lang gumanon. Yeah. Sa galit. Di ba kaya nga yung iba, kailangan ng anger management. Yes. Yung sobrang emosyon nila na yun. Kasi hindi yun yung norm. Hindi yun yung normal nila na sarili. Oo nga, kasi pag nasa ganung sitwasyon ka rin, yung nginig mo, iba. Parang may kumukontra sa iyo kaya gano'n yung nginig mo di ba? Pero alam mo, I think meron kasi, minsan kasi lahi-lahi yan, I think meron kasi tayo nun, yung yung gigil. Yeah, yung parang sudden burst of temper. Yes. Alam ko na nararamdaman ni Renzo, nararamdaman ko yung parang, yung biglang rage. Yeah. Yung biglang rage na gano'n. Alam mo, hindi ko pagyayabang, pero nung simula ako naging Christian, nagbabasa, ganyan, nalalapit kay Jesus. Nagkakaroon pa rin ako ng mga ganun. Pero you know what? Talaga na mabawasan siya. Totoo na kapag nasa iyo na si Lord, yung spirit na bumuhay sa Kanya, na is living in you. Is that same spirit living in you? Yes. Yeah. Yun yung magko-control siya. Kaya yun yung isa sa mga fruit of the spirit, yung self-control. Hindi mo siya kinokontrol dahil hindi mo kaya kung ikaw lang. Yeah. Hindi mo kaya kung ikaw lang. Na kontrolin yung sarili mo, na disiplinahin yung sarili mo. Kaya pinakakapatay at pinakakari. Yes. Mga ganun, yeah. Pero, I really believe and I can testify sa sarili ko na nawala yung rage na yun. Kasi, sa buong buhay ko, meron ako nun Pero nung nakakilala ko kay Lord, hindi sudden, hindi instant, pero slowly. Yeah. Tapos talagang nawawala siya. Hanggang sa kaya mo ng... Gradual ba tawag? Gradual. Yeah. Hanggang sa totally hindi mo na siya maramdaman. Yung parang, you just let go. You just let go. Ganon. Yung mga bagay na... I don't believe na sa pagtanda. Kasi madaming matanda na hindi naman nalilet go yung rage Totoo. At hindi lahat ng matanda nagmamature talaga yung ugali. Pero I believe na with the help of Jesus at with the help of the Holy Spirit, talagang totoo yun. Nakokontrol mo na yung prutas na yun, ang disiplina mo sa sarili or yung self-control nga. Nakokontrol mo na yung galit mo, nakokontrol mo yung hindi lahat ng emosyon, pero nakokontrol mo yung galit mo. Yes.
Kasi, pwede ka naman magalit actually. Pero yung Yung bunga ng galit? Yung bunga. Yung masamang bunga ng galit. Tulad nga ng rage na hindi mo na makontrol yung sarili mo na sasabihin mo na lang later, ba't ko ba nagawa yun? I don't know what came over me. Bakit nangyari? Ba't ko ba nasabi yun? Yun. Kasi hindi lang naman yung actions pati yung sinasabi. Pati yung salita, yes. Hanggang sa, unti-unti na siyang makokontrol. Yes. Nandun pa din siya Kasi pwede mo na, eto yun nandun pa din siya, nagagalit ka pa din. Gusto mo pa rin sabihin. Gusto mo pa rin siyang gawin. You just can't control it kasi now. Kasi yun yung human condition. Yun yung human condition mo Weak ka diba? Pwede mo siya. Pero because God is with you, Jesus is with you, you can control it. Yeah. Hindi ko na to bibitawan. Parang, stop, andyan na sa dulo ng bibig mo, diba? Na gusto mo ng, pero, actually, totoo. Kasi may times na kahit sa threads, pasend na ako Pasend ka na. Ko pa. Cancelin mo na lang. Kasi alam mong pwede kang makasakit, alam mong pwede kang, not all the time, hindi tayo perfecto. Pero, nandun na siya. Yeah. No, nasa process na tayo ng ganun. Kumbaga, yun, with the help of Jesus. Kasi nga, again, kung sa sarili lang natin, hindi natin kaya. Wala tayong kayang gawin kung sa strength lang natin. No, failure tayo. Pero with Christ's help, with the Holy Spirit's help, nagagawa natin yun unti-unti. Yun. Okay. Kaya nga, break tayo ulit. Pero kaya nga rin siguro talaga, pinapaunawa sa atin tong ganito. Kasi at least mauunawaan natin kung ano yung mga bagay na dapat nating i-address. Na kumbaga pinapakita sa atin, kagaya nito sa sitwasyon ng iniquity, hindi na pala patas yung ginagawa natin. Pero in our heads, in our minds, sa konsyensya natin, okay lang. Kasi nakakabuti naman sa akin Problema niya yun, mahina siya Kasi kunwari, meron akong narinig na ganito. Hindi ko problema yun na magaling ako makipag-argue. Problema niya yun kasi hindi siya marunong sa argument. Tama bang katwiran yun? Parang hindi siya marunong sumagot. Oo, di ba? Parang dahil hindi siya marunong makipag-argue, parang i-dominate ko siya sa argument every time kasi magaling ako gumawa ng rason. So para sa akin, parang okay lang yun na gawin ko yung ganung bagay. At least dito sa gantong mga angulo o sa mga gantong sitwasyon at sa gantong pag-aaral ng iniquity, hindi patas yun. Just because wala siyang voice, i-abuse ko na yun dahil mas magaling akong mag-argue. Hindi ka na magiging fair. Hindi na ako magiging fair. Diba? Sa ganung sitwasyon. So, makikita mo nga na talagang ibang-iba nga siya sa kata. Ibang-iba siya sa pesya. Diba? So, ganun. Kumaga parang at least alam din natin kung ano yung i-address natin sa mga sitwasyon natin. Tama. Nice. At saka yun nga, kumbaga, dun sa mga dinidil natin na dating alam lang natin na quote-unquote kasalanan. Yes. Right? Halimbawa, yung mga nakadescribe sa Bible as sin, ganito, ganyan-ganyan. Nakasalanan to, kasalanan yan. Ngayon, pwede natin siya ilagay dun sa, teka, eto katato, eto iniquity to. May kakategorize mo ba? Eto transgression. Sabihin na natin na they are all equal. Pagdating sa mata ng Diyos na lahat yan ay masama. Masama in that sense. But for us, we can see kung saan ngayon siya iaatakihin. You know, hindi lang sa isang anggulo na kasalanan o kailangan hindi na siya gawin. If you can just not sin, gagawin mo naman 'di ba? Sinong may gustong nagkakasala or sumasala? Pero at least now we can attack. Kung saan yung, ito. So, iniquity siya. So, I think hindi ako nagiging fair. So, I think wickedness siya. So, babawasan ko tong wickedness na to. Ito yung, you know? Yun yung ibig sabihin. Yeah, exactly. So, halimbawa, transgression. Do I transgress this person? Am I breaking trust with them? Yes. Na parang, nawawala ba yung tiwala nila sa akin? Mga palabra de honor ko, yung mga ganyan. Nasa transgression siya. So, paano ko siya atakihin? You know, yung ibig ko sabihin. Halimbawa, nag-morally fail sa bagay na to. Right? Paano ko siya mas mamahalin? Basically, sin is the failure to love God and His creation. So, pag nakita natin na, morally failing ako dito sa bagay na to, dito sa tao na to, dito ko siya mamahalin. So, dun sa pagkakategorize lang natin ng mga pinag-aaralan natin ngayon, mas ma-atake natin siya or mas bibigyan natin siya ng focus attention dun sa kung ano yung kailangan natin i-improve. I-work out. Yes, exactly. Yeah, yun nga yun. With the help of God. So, ito pa isa ko napansin sa paggamit sa word na avon. No? Hindi lang siya din describe kung
ano yung mga crooked ways natin. Hindi lang niya sinasabi na ito yung mga iniquities natin, pero yung crooked na mga consequences din. Kasi syempre, gumawa ka ng crooked din yung consequence niyan or pangit din yung consequence niya. Yeah. Ambisibli naman gumawa ka ng pangit, sinuklihan ka ng maganda, di ba? Bihira naman yun, sigat lang ang gumagawa nun. Pero normally, kapag syempre may mga crooked ka na ways or crooked decisions, crooked din yung balik sa'yo na consequence, right? And ginamit din yun sa Bible. Actually, 2 birds na to in one stone. Kasi yung first appearance ng Avon, na lagi natin ginagawa. First appearance, kung saan natin siya unang makikita. Doon sa Genesis 4:13, sa sitwasyon Genesis 4:13, sa sitwasyon ni Cain. Okay. Ang sabi niya dito, my punishment or my Avon is greater than I can bear. Dahil pumatay siya, pinatay niya yung kapatid niya. Yung consequence niya or yung Avon niya, sabi niya, yung punishment sa kanya is greater than I can bear. You know what? Kung ano din yung Avon na yan, yung iniquity na yan, more than he can bear. Para sa kanya, unfair. Ay, oo nga. Ay, wow. Wow. Para sa kanya, it's not aqueous. It's not fair. Okay. It's not just. Okay. Kasi it's so heavy para sa kanya. Kasi nga, ano ba sabi niya, unfair, Lord. Bakit ganito? Para sa kanya, unfair pa yan, no? Pero yun yung ibig sabihin kasi. Nakita niya yung... So, makikita natin na yung ibig sabihin ng Avon is being unfair. Right? Isa sa mga pwedeng definition niya, yung crooked or what, is being unfair. So, para sa kanya, yung punishment na yun, unfair. So, kung tutusin, gano'n nga talaga yung Avon, ano? Dahil pinipilit mo ang baloktutin yung tama, at ginajustify mo na tama yung mali, naging unfair ka na sa kapwa. Wala. Ganun siya, pretty much. Okay. So, ganun yan. Tapos ngayon, dahil pinani siya ni God, binigyan siya ng Avon ni God, is greater than I can bear. Parang unfair naman ito, Lord. Lord, Avon ka naman sa akin. Lord, inaba mo naman ako. Oo, tama. Oo, ganun nga. Right. Parang gano'n. Kaya, parang ang translation ng Avon is punishment. Kasi yung punishment is parang, it's unfair. Yeah. For the receiver of the punishment. Unfair para sa kanya. Para sa kanya. Yeah. Okay. Parang, gano'n naman lagi. Pag napaparusahan tayo, para sa isip natin. Diba? Pag nung mga bata tayo, kasi ang trabaho ng magulang ni daddy. Kapag isa lang sa atin yung may kasalanan, nagtuturoan tayo, di ba? Yun ang instinct ng tao, magturoan. Hindi, siya may kasalanan. Si ate, gano'n. Tapos sasabihin ni daddy, pareho kayo. Pareho kayong paparusahan. So, para isa-isa sa atin, halimbawa, kung kunyari, ikaw lang yung talaga nagkamali. Ikaw yung nang-asar kunyari sa akin. Tapos nag-away na tayo. Tapos syempre, sinisisi kita. Tapos ikaw, sinisisi mo ako. So, dahil pareho tayong na-punish, isa sa atin magsasabi, unfair ka, daddy. Kasi siya naman yung unang nang-asar. Siya naman yung unang nang-asar. Siya yung talagang may kasalanan. So, dapat lang siya lang yung pinapano mo. So, every punishment is unfair somehow. Dun sa mata natin. Kaya Avon. Yung... Galing. Galing ako gagaling siya. Kaya Avon yung translation. Okay. Get it. Okay. So ito yun. This is the meaning of the common biblical phrase, to bear your iniquity. You know? Or in Hebrew, to carry your own Avon. To carry your Avon. Yes. Your own Avon. Okay. So dahil gumawa ka ng hindi maganda, ng crooked na mga way, ito yung consequence ng actions mo na yan. Parang gano'n. Na talagang may kalakip naman na punishment bawat. So dalin mo. Yes, okay. Yung punishment na yan. Dalin mo yung punishment na yan. Okay. Kaya carry your Avon. Carry your Avon. Okay. Carry your punishment. Yeah, okay. So, tinignan mo yun sa translation ng carry, di ba? Dito nga yun. Puntahan natin. So sa, Nashat? I forgot. Pero sige, punta natin yan. Tinan mo. Pero dun yun sa Psalm 32:5, sabi, I did not hide my own Avon. I did not hide my iniquities, but confessed it. And you carried the Avon of my sin. Or carry the punishment of my sin. Kasi, parang tinake mo na lang yung consequence. Halimbawa, ito yan sa Tagalog. Dahil sa hindi ko tinago yung pagiging unfair ko o yung crookedness ko,
pagiging baliku ko sa'yo at kinonfess ko sa'yo, dinala mo, O Diyos, yung consequence ng mga kalikuan ko. Parang dinala mo yung parusa na dapat ako yung yun na lang. Ganon. Yun nga. Dahil kinonfess ko sa'yo, sinalo mo. Kaya nga sa ibang translation ng to carry na to, forgive eh. Oo. Pinatawad mo. Sa ibang translation. Forgive, di ba? Pero yung original word niya sa Hebrew is, it's either nasata or nasata. Yeah. Nang ibig sabihin ay carry. Carried. Kasi kapag yung carried yung ginamit natin na word, mas mabigat. Mas mabigat. Kasi parang pinasan eh. Oo. Kinarga eh, di ba? Oo. Hindi lang basta siya pinatawad na kinalimutan at sinabi na lang Diyos, okay. I forgive you. Yeah. Parang in some way, yung dinala niya, inako niya. Yun nga. Na imbis na sa'yo mapunta, yung punishment. inako niya na lang. Hindi naman napapunish si Lord, no? Pero yung word lang na inako makes us to owe Him more. Yeah. Na parang, thank you Lord. Hindi, kasi si Jesus, pinanish eh. Hindi, ibig ko sabihin doon sa Old Testament. Dito sa part na to. Okay, so kasi Psalms yung sinasabi natin. Right, tama. Diba? Yung way ng pagsalo niya nung time na yan. Way ng pagsalo niya nung time na yan. Na parang, if you will say God na, alam mo yun, na talagang very big, na hindi natin nakikita, na nandyan. Pag sinabing sinalo niya yung kasalanan or what, parang it's okay. He can carry it. He's God. No? Pero if you're gonna put it on Jesus, dun mas bibigat. Kasi, yung imbis na mapataw sa atin, nakita natin. Yeah. Well, actually, nakita nila. Pero nakaabot sa atin yung istorya. Yeah. Kung paano niya binata yung punishment. Yeah. Ng iniquities natin. Transgression and sin. Na lumatay sa katawan niya, na pumatay sa kanya sa cross. Diba? Yun yung nag-bear. Yung nagdala. Bearer of sin. Diba? Bearer of sin, yeah. Nag-carry ng sin, yeah. Kaya yung way ng ng word ni John the Baptist na who will take away the sins of the world, who will take. Aangkinin. So, siya umangkin. Ako parang pag sinabing take, parang kukunin eh. Kukunin, diba? Kikcarry. So, yun nga. Ngayon, mas mag-make sense yung take na yun. Yeah, Hindi lang yung take na parang iba yung dating ngayon. Kineri or kinuha. Yeah, makikita natin yan sa Isaiah 53. Nandun din yan doon sa suffering servant. Suffering servant. Oo. Yes. Na inabsorb niya yung crookedness, yung kalikuan natin. Inabsorb eh. Kinuha eh. Yes. Diba? Tinake niya. At ang ipinalit niya sa atin, righteousness. Diba? Righteousness na. Siya yung naging crooked. Ngayon mas nag-make sense yun. Siya yung naging, Kaya nga mas he became sin. Doon sa Corinthians, di ba? He became sin. He became sin. Para magkaroon tayo ng righteousness. He na righteous became sin for all of us para tayo yung maging righteous. Maging matuwid. Nagkaroon nga na, kasi talaga sa cross, ang daming divine exchange na nangyari. Nagkaroon talaga ng divine exchange. Palitan. Yeah. Ang dami niya ipinalit sa atin. Ang dami ding napunta sa kanya na mali sa atin bilang tao. Ang dami nating napala na mabuti galing sa kanya. Diba? The perfection, the righteousness. Grabe. Yeah. Amen. Okay. Amen. So, yun nga. The servant will absorb humanity's crookedness, letting it overwhelm and destroy him. So, yun yung dinescribe sa buong Isaiah 53. Yun yung nag-destroy talaga sa kanya. Kasi remember, sabi sa Romans 6:23, di ba? For the wages of sin is death. Ibig sabihin, bawat kasalanan, bawat iniquity, bawat transgression, ang katumbas nun kamatayan. Kaya lagi kong sinasabi na example, halimbawa ako, sa buong buhay ko, mag-42 na ako. So sa 42 years of existence mo, gaano ka nakadaming nagkasala? Sabihin natin, times times 100 sa isang taon. Kunyari na lang Diyos ko, matipid pa yun. Sobra. So sabihin natin, 4,200 life sentence. Yeah. So, gano'n kakatagal, masasentensyahan. Kaya, yung nag-destroy kay Jesus sa cross, that's the culmination of all the sin, of all the iniquity, all of the transgression of humanity na tatanggap sa ginawa niya. Yeah. It's accessible for everyone. It's available for all. Yes. It's yung priceless. Ginawa ni Jesus. Available sa lahat ng tatanggap sa kanya Diba? Kasi it happened 2,000 years ago. Pero still available siya. His blood is as fresh as it was back then. Yung pwedeng mag-cover sa'yo. But what I'm saying is, kaya na-destroy siya nun. Kasi culmination na ng lahat, humanity, billions and billions of people na... Kung isasama natin yung mga tao before, future, trillions na. At saka future pa. Future pa, yeah. Kaya na-destroy siya nun. Yung katawan niya,
bilang human. Kasi nga, yung life sentence ng bawat isa sa atin, pumunta sa kanya. Sa kanya na ipataw. Sa kanya na ipataw. Thousands and thousands of parusa. And the gift of God is eternal life. Through Christ Jesus. Yun yung pinalit niya sa atin. Imagine mo yung 4,200 na life sentence, pinalit niya is eternal life. Boy, hindi lang basta 4,200 yun. Eternal yun. Tama. Yung ipinalit niya. Yung ibinigay ko sa kanya is yung kasalanan. At yun yung pumatay sa kanya. Pero ang pinalit niya sa akin, eternal life. Life, yes. Life and eternal Ayaw mo life. pa mo? Ayaw pa mo? Ay. So, pero yun nga, hindi naman natatapos lahat doon. Kasi the servant, mabubuhay ulit. No? Parang the servant will emerge out the other side of death, alive and well, so he can offer his life to others. So, katulad nga ng ginagawa niya hanggang sa patuloy sa panahon ngayon. Kasi, dahil sa resurrection niya nga, natalo niya yung death, na yung consequence ng sin, yung parusa ng sin, kinakinere niya, tinalo niya. Kasi nabuhay siya eh. Hindi siya naging habang buhay patay eh. Yes. Natalo niya ngayon. So ngayon, dahil ikaw, nasa kanya ka, and the spirit that resurrected Jesus, if that same spirit is the one living in you, so yun yung life na magkakaroon ka. Yun yung life. Yun yung buhay na walang hanggan at yung buhay na meron ka ngayon. Na meron ka ngayon. Kaya yung mga dating hindi mo nagagawa, nagagawa mo na ngayon. Right. At yung mga dating ginagawa mo noon na pangit, hindi mo na nagagawa ngayon. At saka nire-reject na talaga ng katawan mo ngayon. That's the power of the transformation. Pero hindi nga instant again. And wag natin na-expect na porke Kristiyano na yan, may spirit, meron na agad na bunga ng ganun. Dahil lahat tayo nasa proseso. Yes. Kasi kapag tinanong mo yung spirit, hindi naman basta-basta bigla na lang magbubunga ka agad. Natural, may process yun. Hindi lang yun. Pati, kaya nga, isa to sa mga paboritong storya ko na ginagamit kadalasan ng mga preachers or mga pastors, ganyan. Sino papakainin mo? Yung puting aso o yung itim na aso? Tapos sa story na yun, yung itim na aso is the flesh. Yeah. And yung puting aso is the spirit, the Holy Spirit. So, kung ang papakainin mo lagi is yung flesh, kasi laging sa Galatians chapter 5, laging may battle ang spirit at ang flesh. Diba? Si Jesus mismo nagsabi, the spirit is willing but the flesh is weak. Yeah. So, madalas natatalo natin because yung nasa flesh kasi tayo. So natatalo natin minsan yung willingness ng spirit na gawin yung mga bagay na dapat nating gawin. Okay, wait, mabilis lang. So dahil mo nasa flesh tayo, ang ibig mo sabihin doon, yung sinful nature natin. Yung human condition natin. Yung human condition yes, natin. Exactly. So continue. Okay, so because ito yung human condition natin, nagfe-fail tayo, mahina. Sometimes parang nasasapawan natin yung kagustuhan ng spirit. Ng Holy Spirit sa atin. Kaya importante na pakainin ng espiritu. Yun yung sinasabi ni Jesus lagi. Lagi makapag-communicate tayo sa Kanya, magbasa tayo ng word niya para lumakas yung spirit na nasa atin. And in that way, the transformation magkakaroon ng fruition. Okay? Magkakaroon ng resulta. Pero nasa process na tayo. No? Wag tayong panghinaan ng loob kung wala pang prutas. So pagdating sa New Testament, the word used for this iniquity or crookedness, anomia. Oo, anomia. Anomia. Okay, so dyan. Sige, breakdown mo para sa amin yung anomia na yan. Sige po, mag-aral po tayo ulit. Ang anomia, ang meaning niya sa Greek is, again, di ba, iniquity. Okay. Tinatranslate siya as wickedness, iniquity, violation of the law. Or, alam mo ba, kung paano din ito bin-breakdown sa, sa Latin? Latin, yes. Two roots din siya. Isang or without. Anomia is no or without law. Without law. Without law. So parang you're living as if there is no law. Lawlessness. Crooked niya. Crooked. And being unfair. Kasi being unjust. Being unjust. Kasi kapag may law ka, you are just. You're just. Kapag wala kang law, you are unjust. So you are unfair. Unfair. Yeah. Same. Iniquity. You are unequal. Okay. So, crooked niya. So, ang galing. Nakakatuwa kasi. Hindi kasi syempre, word study tayo, right? Exactly. Dito tayo sa etymology ng mga words. Pinanggalingan ng mga words. Lahat, ultimong the apostles themselves. Ito yung ginamit nilang word. Anomia to describe being unjust, unfair, at saka crooked ng mga tao. Oo. Okay. Kasi nasabi nga ni Apostol Pablo na si Jesus, niredeem niya tayo.
Niredeem niya tayo dun sa mga anomiya natin. The same thing, yung sinabi dun sa suffering servant, kasi nirepeat lang naman ni Apostle Paul yun. Yeah. Niredeem niya tayo dun sa ating mga anomiya at binigay niya sa atin yung life na meron siya. Yes. Yun. So yun nga, nakakatawa kasi perfect yung pagkakasabi mo na lawlessness. Kasi ang sabi sa Matthew 7:23, and then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you workers of lawlessness, or you workers of evil, or anomiya. Doon nagamit yung anomiya. Doon nagamit yung anomiya sinabi. Because you are lawless. You are crooked. Correct me if I'm wrong on this, no? Kasi base dito sa Matthew 7:23, ang sabi ni Jesus, away from me, you evildoers. Pag dumating yung time na may mga nagsasabi sa akin ng Lord, tatakwil ko kayo. Sabi nila doon, Lord, we prophesied in your name. Yun. We did miracles. Nalala ko yung pagkaka-explain mo niyan kanina eh. Sige, tuloy mo yun, yung ayaw mong may mawawala, something. Oo, diba? Diba napaliwanag na natin yun doon sa isang podcast natin. Ayan, ilagay natin dyan. I think doon yun sa Kingdom of God, How to Enter. Doon sa storya na yun, may lumapit nga sa kanya. On that day, sabi niya, many of you will come to me and said, Lord, Lord, and I will say to you, depart from me, you evildoers. Pero sabi sa John, chapter 6, na wala siyang itatakwil or wala siyang itataboy na dadalin sa kanya ng Ama. Yeah. Ang question ngayon, kung i-connecta mo yung dalawa, bakit siya may itinakwil? Kung i-reconcile natin. Bakit siya may itinaboy? Hindi itinakwil. Bakit siya may itinaboy? Right? Pero sabi niya sa chapter 6 ng John, wala siyang itataboy. So, the only logical answer is, ang sinabi kasi dun sa chapter 7 ng Matthew, hindi nyo ginagawa yung will ng Father. Yeah. No? Yung will ng Ama ko. Sabi niya ganyan. So, sabi dun sa chapter 6, ano ba yung will of the Father? Doon natin nakita na the will of the Father is yung mga titingin kay Jesus Christ, yung kikilala sa Kanya, yung mananampalataya sa Kanya, hindi ito turn away. Yung magsisik na kingdom niya. Diba? Basically, yeah. Hindi ito turn away ni Jesus. So, bakit niya tinurn away? Itong mga nasa, nagsasabi sa Kanya ng Lord, Lord, ganun. Ibig sabihin, hindi talaga siya sinisik. Kaya sinabi niya na evildoers kayo. Baliko kayo. Crooked kayo. Baliko yung pamamaraan ng paggamit nyo ng pangalan kasi ko. Lawless di ba? Yeah. Evil, yes, exactly. Baliko yung way nyo. Kasi hindi nyo talaga ako sinisik. Dahil kung nasa tama sila at hindi sila crooked, kung na kay Jesus talaga sila, because Jesus is the righteous one, siya yung diretso, hindi sila mataturn away. Oo, kasi naalala ko, meron ding isang part na kung saan ang mga apostles tanong si Jesus. Ang sabi nila, Jesus, may mga nagpapagaling po doon sa pangalan ninyo. Ang sabi ng mga apostol, sasawihin po namin sila or parang sasawatahin, di ba? Dahil papatigilin po namin sila. Pero ang sabi ni Jesus, wag. Kung sino yung not against us, is with us, di ba? Or parang kasama natin. So bakit nyo pipigilan sila? Parang gano'n. So makikita mo na, so posible dun sa isang yun, nakita ni Jesus na yung pamamaraan nila tama. Yung puso nila in line with the will of the Father. Sa kagustuhan din ni Jesus na makapagpagaling sila ng sakit. Ito, possibly for fame, or possibly for sa pera or sa anumang baliko na paraan. You remember, example din natin last time, yun dun sa Acts na si Simon Magus, right? At saka yung isa. yung anak nung priest. Yung hinubaran pa. Yung hinubaran ng masamang espiritu, right? Kasi yung si Simon the Sorcerer naman, ang gusto niya, for fame, for glory. Kasi sabi niya, babayaran ko kayo, bigyan niyo ako niyan, na lahat din ng ililay hands ko, magkaka-receive ng Holy Spirit. Malamang magpabayad din siya. Diba? Kasi ganun eh. Or talagang gusto niya na, si Simon, ganito, sikat siya, ganun. Magkaroon siya ng fame. Tapos, yung mga naman, hindi nila kinikilala si Jesus na gumaling ka, lumayas ka sa pangalan ni Jesus na pinipreach ni Paul. Sorry pero nakakatawa talaga kasi to. Kasi kung itatranslate mo talaga siya sa Tagalog at iisipin mo, napaka-comic nung pangyayari. Malis ka dyan sa pangalan ni Jesus na pinipreach niya. Diba? Di, sobrang, yun nga yung sinasabi ko lagi, it's disrespect sa name ni Jesus kasi you don't even know Him. Tapos sinasabi mo na
Diba? Lumayas ka. Hindi ko naman sinasabi na kilala natin si Jesus. Pero at least, diba, kumaga, yes. We're really seeking His kingdom. seeking His kingdom, respect natin si Jesus sa mga ginawa niya. We revere Him. Yeah. So, yun nga. Makikita mo rito na kaya nasabi rin nga ni Jesus yun kasi maaaring talaga nakita ni Jesus na hindi tama yung puso nila. Na hindi tama yung... For sure. Kasi wala naman tiniturn away si Lord na talagang sinisik siya. Na talagang siya yung hinahanap. Kaya sabi niya, di ba, hindi ko kayo iti-turn away. Yeah. Pangako niya yun eh. So, bakit nasabi sa mga to? Isa lang naman yung dahilan. Kasi hindi siya talaga sinisik. Yes. Hindi siya hinahanap. Hindi siya nilalapitan. Sa bagay, lahat na nagsisik sa kanya, niyayakap niya, ini-embrace niya. Di ba? Tama. Yes. Amen. Kahit nga yung mga nakasunod lang sa kanya na tinitingnan lang siya eh. Nagkaka-compassion si Lord eh. Yung pang gumagawa ng miracle sa pangalan niya. Yung pang nagpapalayas ng demonyo sa pangalan niya. So, ibig kung sabihin talagang hindi evil doers, hindi crooked yung mga yon. Sinuport niya pa, no? Of course. So, ngayon na-identify na natin yung tatlo. The sin or kata, transgression or pesha, and avon, iniquity. Dahil na-identify natin to sa pamamaraan ni Jesus, nakita natin sa mga pag-aaral natin kung paano si Jesus sinalo niya lahat ng mga ganitong gawin natin. At hindi lang sinalo, kasi pinakita niya rin sa atin kung paano hindi maging isang sinner, hindi maging isang transgressor. Hindi isang maging sinner in what way? Hindi maging sinner in what way? So yeah, that's a very good question. Maging sinner in a way na hindi siya nag-fail na mahalin ang Diyos Ama, number one. At hindi rin siya nag-fail na mahalin yung kapwa. So that's sin. So hindi siya naging sinner. So number two, hindi siya naging transgressor. He did not violate anyone's trust. Yeah. Even God's trust in Him or on Him. Exactly. Kasi nung nag-test siya, pumasa siya. So yung... Pumasa siya sa test at temptation. Oo, di ba? So yung tiwala ng Panginoon, hindi nasira sa kanya. Yeah. Basically. Okay. At yung tiwala din ng tao. At yung tiwala rin nga ng tao. Yes, isa pa yun. Lalo na. Actually, siya yung sinira ng tiwala ng tao. Yeah. Dahil treacherous people that we are, pinagkanulo natin si Jesus. Bakit sinasabi kong natin? Kasi binayaran niya. Tinraidor natin siya. Treacher? Ano ba? Tinraidor. Tinraidor natin siya. Okay. Oo. Kasi siya yung sumalo ng lahat ng pagka-traidor natin. Yeah. And lastly, hindi siya crooked. Hindi siya lawless. Hindi siya lawless at saka hindi siya unjust. Hindi siya unjust. Pata siya sa lahat. Gusto niya maging pata siya. Grabe no, pata siya sa lahat. Pata siya sa mga widows, sa mga mahihirap. Lahat ng tingin niya sa bawat tao may value. Hindi siya tumitingin ng pati sa bata. Ayun, pati sa bata. Diba? Na yun nga eh. Pati sa babae. Yeah. Tapos, hindi mahalaga sa kanya kung sino yung mga nasa taas. Ang mahalaga sa kanya yung mga nasa baba. Yeah. Na nakakawawa. Na nakaka-receive ng injustice. Nakakaranas ng injustice. Yeah. At lahat ng injustice nga rin na yun, na ginawa natin sa kapwa natin, siya rin yung sumalo. Yan yung bumugbog sa kanya. Yun yung bumugbog sa kanya kasi hindi naman karapat dapat yung pagbugbog sa kanya. Pero hinayaan natin siya mabugbog. Di ba? Or binugbog natin siya kasi tayo yung mga Romans na nandun di ba? Tayo yung bumugbog sa kanya. So dito pa lang, mas makikita mo na talaga lalo yung bigat ng ginawa niya kasi iba't ibang way or angulo. Iba-ibang facets ng... facets ng bad behavior natin. Ng human condition natin. Yung nagparusa kay Jesus. Yeah. Yung hindi natin pagiging maibigin, yung pag-violate natin ng trust or pagiging traitor at yung pagiging unjust natin sa kapwa. Yeah. Lahat binuhos natin sa kanya. Wow. That's amazing. At sinalo niya lahat yun. He carried it all. Wow. Amen. Thank you, Jesus. So, dahil sa lahat ng yan at dahil sa lahat ng ginawa niya na yun, iniimbitahan tayo or God invites us to become whole humans once again. Maging buong ulit tayong tao kung paano maging truly human. Kagaya ng paano natin sinimulan na sumusunod sa kung paano talaga niya tayo dinesign as image of God at kung paano natin talaga siya itrato bilang Diyos natin at kung paano rin natin itrato lahat ng likha niya. Amen. Is that right? Yeah. Amen? Amen. Amen.
thank you so much guys for listening and watching the last installment of our word study of the human condition. So yun nga yung kata, pesha, and awon. Sana nagustuhan nyo tong word study series namin na to, and kung meron kayong comment, suggestions, huwag kayong mahiya na mag-comment sa baba. And kayo rin, kung may idea kayo kung yung mga words na maybe you're confused or meron gusto nyo bigyan namin ng kahulugan, let us know in the comment section below. Sabay-sabay nating aralin. Yeah. Thank you so much guys, and see you on our next episode. Stay blessed people. Bye-bye. Bye!